Yung protocol na binreach ni Bongbong Marcos dito sa sa APEC ha. Oh, ito papakita natin. Ayan. So si People's Republic of China, meron siyang speech. So dito sa instance na ito, mga bossing, ang bida dito si Korea at saka si China. Bakit? Kasi nga ita-transfer yung yung pag-host ng APEC from Korea to China. So silang dalawa importante. Silang dalawa lang importante. Ang programa, ipapasa ko sa'yo, tapos ikaw, magsasabi ka ng saloobin mo, and then magkakamayan tayong dalawa. Yun ang protocol. O, pagkatapos nun, focus na ulit sa ibang agenda. Kung sakali man gusto nating i-congratulate ito, we can just do it diplomatically. Like, sa mga diplomatic channels, pwedeng tumawag ka. Oy, by the way, sir, congratulations. Pwedeng kapag mag-set ka ng meeting with him and congratulate him personally. Pero etong ginawa ni Bongbong Marcos dito is really a breach of protocol. Hindi dapat ginagawa ng mga ng mga leaders yan to approach a fellow leader ng wala sa plano. Oh, kay Pangulong Duterte noong siya ay presidente, merong protocol na sinusunod. Kahit nga kamag-anak, kahit nga mga anak close na yan, anak na yan may sinusunod na protocol. Dito, may protocol na sinusunod. Pero dahil yung presidente natin wala talagang utak, wala talagang delikadesa, at wala talagang paninindigan, tingnan ninyo yung ginawa niya dito. 밝은 미래를 열어가기를 기대합니다. 飞出来那只蝴蝶 The butterfly was 很美 flying 丽。 in the dinner hall. It 나비가 was very beautiful. 李 날아다녔습니다. 在明 너무나도 总统 아름다운 就说 만찬 ：“你们明年的 장소였습니다. 蝴蝶是不是也可以飞起来啊？” 대통령님께서 Are you also 저에게 going to have 那么我说 a fly next 我希 year? 望 내년에 这 나비를 只美丽的 이렇게 蝴 아름답게 蝶 날리실 飞到 건가요? 深 라고 圳， 질문을 The beautiful 最好 해주셨습니다.它 will come to 能够飞得 China. 更 여기에 好。 있는 이 Hindi maintindihan Okay lang yan. Basta hindi naman yan yung gusto natin maintindihan yung sinasabi niya. Kasi maraming translation. May Chinese, may English, may sabay-sabay. 아름다운 甚至 나비가 会唱 Even 歌。 better, and 신진까지 maybe she will 날아와서 sing for us. 노래까지 하면 좋겠다라고 말씀을 드렸습니다. 감사합니다. So yan yung protocol. So yan yung event. Magkakamayan silang dalawa. Official. Pag nagkamayan yan, na ikaw na ang mag-host ng APEC Summit sa 2026. Yan na. Yan. So ganun lang. Tingnan nyo ang mangyayari. Diba, putang epal mo. Ang epal mo, hindi iyan yung hindi ito yung, at saka parang hindi pa siya nagpaalam, basta na lang siyang gumano. Paano kung may dalang kutsilyo to? Hindi stable ang utak nito Paano kung biglang kinagat nito si Xi Jinping? Kasi galit ka sa akin tapos biglang lalapit ka sa akin. Paano kung epal talaga? Umepal siya doon sa ASEAN, tapos dito, umepal din siya. Instead, umepal-epal ka na ganyan, Bongbong Marcos, alam mo, palaguin mo yung ekonomiya ng Pilipinas para maging interesado yung mga world leaders sa'yo. Para ikaw ang pupuntahan nila, hindi ikaw ang pupunta sa kanila. So nagulat yung yung nasa likod na siguro translator yan ni Xi Jinping. Nagulat kasi hindi dapat lumapit talaga si Bongbong Marcos sa presidente nila Sobrang delikado ng buhay niyan Ang daming kalaban niyan dahil nga napakalago ng ekonomiya nila. Kaya maraming may gusto na bumagsak yung China Galit pa ang Pilipinas sa China. Bakit biglang lumapit ka diyan para makipagkamay? Napatayo, nakita niyo yung tayo nung nung parang assistant ni Xi Jinping. Parang gustong suntukin si Bongbong. Anong ginagawa mo? Napaka-epal mo. Ang dapat magkakamayan yung Korea at saka China. Hindi ka dapat tumakbo dyan. Ang dami niyang dinaanan ng mga world leaders para makarating kay China. Yung katabi nga Vietnam Katabi na Vietnam ni hindi nga lumapit kay Xi Jinping para gawin ito So nakakahiya talaga itong si Bongbong Marcos na parang aso. Na matapos mong araw-arawin, siraan ang China, epal ka na ganyan. Nakakahiya parang alam mo yung may nakita kang artista, hindi naman kayo close, tapos lalapit ka doon, makikipagkwentuhan ka bigla-bigla. 네.
잠깐 대기해 주시기 바랍니다. Yes, please wait Di ba? for a moment. 네. Please wait for a moment. Kasi dapat meron pang mangyayari after nung kamayan ng Hong Kong ay ng Korea at saka nung China, may susunod na parang program eh. Pero nahamper yun. Nahamper yung program na yun. Hindi nila naisunod kaagad yung susunod na dapat na gawin dahil may umepal. May pumunta ron, lumapit, napigilan yung programa dahil sa ginawa niya. Nakakahiya yan. Tingnan niyo kung gaano kalayo yung nilakad niya. Ilang bansa yung mas malapit kay Xi Jinping na hindi naman kumamay sa kanya kasi pag natapos yung programa na yan, di ba? Doon, magsisitayuan yan mga yan, magkakamayan yan, yun yung opportunity mo para kumamay. Hindi yung putya yan, epal ka, tumayo ka na kagad, lumakad ka, ilan yung nilaktawan mong bansa para makarating ka lang sa tao. Gulat na gulat yung tao nung nagawa nito. Hindi sumusunod sa programa. Paano? Walang laging lutang. Walang laman ng kokote. Di ba ulitin natin yung ano na yan. Yan Di ba? Palakpakan, photo ops, historic, transfer, upo, tapos may susunod na i-announce. Biglang may lumapit. Putang ina yan. Hindi naman yan yung panahon para dyan, pero epal. May lumapit. Napatayo yung teka, ba't mo siya kinakamayan? Huy, ano ka ba? Kinakamusta ka lang pala. Yes, please wait for a Diba? moment. Please wait for a minute, sabi nung announcer. Nakakahiya, no? Sobrang nakakahiya itong ginawa mong to. Sa totoo lang. Akala nung ibang mga dilawan tae, tsaka nung mga defender niyang mga loyalista nga, naglakas ng loob si Pangulong Marcos para lumapit. Gago. Nag-breach kayo ng protocol. Maling-mali yung ginawa nyo na yan. Sabi ko nga sa inyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, etong mga world leaders na ito are the ones going to him, the ones shaking his hands, the ones wants to be friends and have a time with him. Tingnan mo dito, wala yata ni isa sa mga to ang nag-set sa kanya ng ito lang yata ito. Siyempre host yung Korea eh. So pag host ng Korea, lahat talaga ng mga bansa na pupunta kakausapin ng Korea. Pero tingnan mo, walang ibang mga bansa rito na nagkaroon ng interest to make a deal or at least talk to Bongbong because alam nila eh. Inan to. And hindi natin dapat pagkatiwalaan to. Mga tao nga sa bansa niya, tinatraidor nila eh, tayo pa. Di ba? With President Xi Jinping again, neither side asked for a meeting. Neither side asked for a meeting. Ang China hindi nakipag-meeting sa atin. At ang Pilipinas, syempre mayabang tayo, hindi rin tayo humingi ng meeting sa kanila. Lakas, no? Parang anyaman-yaman natin, no? Parang wala tayong pangangailangan, no, na hindi natin kailangan nitong mga partnership with mayayaman na mga ekonomiya na bansa. Sabi ko nga sa inyo, Malaysia, Indonesia, ang yayaman na niyan. Singapore, sobrang yayaman na niyan. Japan, ang yayaman na niyan. Korea, ang yayaman na niyan. But they still want to have time para kay Xi Jinping to talk kung ano pa ba yung mga pwede nilang mapag-usapan in terms of mapalago pa yung partnership at yung ekonomiya ng bawat isa. Tapos ito sasabihin mo na neither ako at saka ang China nag-request na time para mag-usap. Kasi wala naman kami pag-uusapan eh. Wala naman pala kami pag-uusapan. Ba't ka pa nagpunta dyan? So nagyayabang na naman to. Because anong pag-uusapan namin, this is not the time or the place to talk about the West Philippine Sea. Yun naman pala eh. Bakit dun sa ASEAN na hindi rin daw yun yung panahon para pag-usapan, pinag-usapan mo? You will not achieve anything for having a meeting about that. Kasi yun lang naman. You do not have wala ka daw ma-achieve. Kung pag-uusapan nyo dyan yung tungkol sa West Philippine Sea. Hindi, sa totoo lang, hindi. Kung nagkaroon kayo ng one-on-one meeting dyan, kasi wala naman kayo talagang chance para magkausap, magkita, yan na yung chance para magkita kayo eh. Lahat ng opportunity gagamitin mo to talk to the people na you want to have a connection with. In terms of South China Sea. You should have used that forum
to sit down and talk about South China. Paano tayo makakapag rito, layag dito ng peacefully nang wala tayong away? Paano baka naman pwede? 'Di ba? Pag-uusapan niyo 'yun diyan. Ay na ba't hindi ka nag-set ng meeting? Ayaw ka talagang kausap. Sila ang hindi nag-set sa'yo ng meeting dahil wala kang bilang sa kanila. Tapos ngayon magyayabang ka na kahit kayo, hindi kayo nag-set ng meeting with them. Pero, kasi wala kayong pag-uusapan. Pero para kang aso, lalapit ka doon, makikipagkamay ka sa kanya, magpapapansin ka sa kanya. So sino maniniwala sa'yo na hindi ka interesado na makipag-usap sa kanila kung ang layo nga ng nilakad mo para i-breach yung protocol makapagpapansin lang sa China Umamin ka na. Wala silang interest sa atin at kung feeling mo napaka-importante mong tao, magtsatsaga ang China sa'yo, wag. Tigil mo na yan. Kung ano man yan nainom mo, itigil mo na yan. Wag mo nang inumin ulit. Kahibangan lang yan. Ang papag-usapan namin Hindi naman yun lang ang pag-uusapan namin. Kung hindi, ayan, public alert notice, meron din ako niyan Parang sa atin. Kita mo, wala siyang sa utak. Nagpapaliwanag siya, ulitin natin. Dito sa video na to, nagpapaliwanag si Bongbong Marcos tungkol doon sa tanong na wala bang chance, boss, sir, na mag-usap kayong dalawa? Like, di ba kayo nagkaroon ng meeting, schedule ng meeting? Kasi pag Amerika, gusto mo talaga magkaroon ng schedule ng meeting ng Amerika. China, gusto mo talaga magkaroon ng schedule ng meeting ng China at kung sino-sino pang mga malalaking world leaders. Kasi syempre, gusto mong ipakilala yung bansa natin, pakilala mo kung anong mga pwede mong i-offer sa kanila. So, yun yung pinapapaliwanag sa kanya. Tingnan mo, wala talaga siyang focus. Para siyang yung batang alam mo yung batang may ADHD na ang likot-likot ng mata, paligoy-ligoy, hindi masagot yung tanong. Tapos, ang daling ma-distract. Ang tao madaling ma-distract kapag wala talaga sa puso at sa isip niya yung ginagawa niya. Tingnan nyo. This is not the time or the place to talk about the West Philippine Sea. You will not achieve anything for having a meeting about that. Kasi yun lang naman ang papag-usapan namin Hindi naman yun lang ang pag-uusapan namin. Kung hindi, ayan, public alert notice, meron din ako niyan Parang baliw, no? Pinag-uusapan nila yung China. Wala namang kami pag-uusapan ng China ay may pag-uusapan pala kami. Tapos biglang narinig niya yung alert, yung tong sa cellphone, di ba? Pag ganyan may bagyo. Gumaganon. Na-distract na siya. Ako din may ganyan. Ang ilan yan. Ang pinag-uusapan natin yung China, tapos napunta sa alert ng cellphone niya. Ganito kalutang to. Itong maman to. Parang sa atin, akala mo babagsak na yung langit This is not this is APEC. Wala na. Na-distract na. Ang linaw-linaw ng tanong sa kanya, wala na nga siya naisagot. Na-distract pa siya. Ibig sabihin, wala talagang laman utak nito. Ito talagang pinakabobong presidente na nakilala ko. Philippine Sea. You will not achieve anything for having a meeting about that. Kasi yun lang naman ang papag-usapan namin Hindi naman yun lang ang pag-uusapan namin. Kung hindi, ayan, public alert notice, meron din ako niyan Parang sa atin, akala mo babagsak na yung langit Ano yun? Ano yung pinag-uusapan nyo yung China? Tapos biglang public alert, tapos babagsak na yung langit. Ang inang klaseng utak nito. Sunog This is not this is APEC. It's an economic meeting. You don't really talk about such issues. In ASEAN, pwede pa. These political issues. That's why I always bring it up. Grabe, no? Wala sa focus. Mas lutang pa to kay Lenny. Ang hirap nun, ng transition. Mayroon kang nine-explain, tapos hindi mo ma-explain. Nung tumunog yung cellphone niya, nawala ka na lalo. Nawala ka na lalo sa focus. Hayop ka talaga, BBM. Kahit kailan. Classic ka talaga. Ito,